Heto na nga yung sinasabi ko sa inyo. Ayaw kasi maniwala nitong si Auntie Claire Castro. Muntik na siyang nasapak doon sa mga nagrarally doon sa Canada. Yan ang sabi ko sa iyo, Auntie Claire. Ayaw mong maniwala eh. Oh, di ba? So, itong vlog na ito, pag-uusapan natin itong nakatanggap po ng mainit na pambabastos itong si Auntie Claire ng mga OFWs natin sa Canada. Sa tingin, kasi sabi nila na binastos raw si Claire, meron, bago yan nangyari yung pambabastos na yan, hindi naman binastos na talagang freedom of expression naman. Talaga namang ginamitan siya ng megaphone, tapos sinigawan siya na sabihin mo yung presidente mo na imbestigahan yung flood control scandal na yan. Which is tama rin naman yung sinabi. Sabi ng mga supporters ni Auntie Claire, binastos raw si Auntie Claire. Kung sa tingin ninyo na bastos si Auntie Claire, atin pong himay-himayin, bakit po siya binastos? Bakit po siya, she is not treated well doon sa Canada? Tapos meron akong video na ipapakita sa inyo kung saan nag-reply itong si Auntie Claire. Sumagot siya. Akala ko, naiintindihan niya ang freedom of expression na ginagawa nitong mga Pilipinos dyan sa Canada, sablay rin ang kanyang mga reply eh. Sablay rin si Auntie Claire eh. So yun ang pag-uusapan natin. Tapos, hindi, at least alam na ninyo, Auntie Claire at Bongbong Marcos, na wala nang gusto sa inyo. Okay? Yun ang pinakauna. Wala nang gusto sa inyo. Bago natin ito pag-uusapan, paki-like muna at saka paki-share itong ating vlog para guys kakalat ito sa taong bayan. At sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa Donmar TV, no? Kung bago ka pa lang dito, mag-subscribe na po kayo kasi po libre lang po ang mag-subscribe sa YouTube. Walang bayad yan, okay? Updated pa kayo sa ating mga trending na mga balita at breaking news na mga kagaya nito. Okay? Pabati mo na ako sa mga laging nanonood dito sa Donmar TV. So, deserve naman ninyong batiin ko kayo kasi halos naman araw-araw nagko-comment sila at nanonood. Ito, si Gavin Klein. Ayan, si Gavin Klein o Gavin Klein. Hello, Donmar, watching from Hawaii. Ayan, Hawaii. Ganyan ba yan pag-pronounce? Hawaii. Hello, Donmar, watching from Hawaii. Ayan. Shoutout po sa inyo, Gavin Klein, at mabuhay po kayo dyan sa mga OFWs natin sa Hawaii. Ayan. Gina Eugenia Aninuna Kilina. Grabe, ang taas naman ang pangalan mo. Gina Eugenia Aninuna Kilina. Ayan. Hello, ma'am. Hello, Sir Donmar TV, watching in Melbourne, Australia. Ayan. Shout out sa mga kababayan natin dyan sa Australia. Virgie Discalar. Ayan, Ma'am Virgie. Good morning, Donmar TV, watching from Bohol. Ayan, shout out sa mga Tarsier dyan. Shout out sa mga Tarsier na mga kaibigan natin dyan. Sa mga kababayan natin dyan sa Bohol. Virgie Discalar, hello po, shout out po sa inyo. Roland Robles. Ayan, good morning, Boss Donmar, watching from Alberta, Canada. Ayan, yung mga kababayan natin dyan sa Canada, mga OFWs, good job po ang ginawa ninyo sa pagprangka ninyo kay Auntie Claire Castro. Sa bagay, nagsasabi lang naman sila ng totoo, di ba? Roland Robles, maraming salamat po. Ingat po kayo dyan sa Canada. Ayan. Flordicita Ralos. Good morning, Donmar. Watching from Canada. Ang laki ng problema sa ating bansa.
saan sa Canada nagpunta? Gusto niya sigurong si BBM, gusto niya sigurong humingi ng tulong sa Canada yan napapala niya, at least yung mga taga-Canadian people knows how frustrated and angry the people of the president. Ayan. Sunrise Fuentes. Ma'am, shout out po sa inyo, Ma'am Sunrise Fuentes. Hello, Idol Donmar. Good morning. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga nagpapa-shoutout dito at araw-araw na nanonood dito sa ating programa. Thank you very much. So ito nga, paggising ko ng umaga kanina, ang nag-breaking news ay itong si Auntie Claire Castro, parang namasyal siya sa Canada. Kung saan, parang park, sa tingin ko parang park yung pinuntahan niya. Kung saan, nandun yung mga kapwa natin Pilipino na namamasyal, walang trabaho, nandoon, nakatambay sa isang park ng Canada. Akala siguro ni Claire Castro na marami pa ang gusto sa kanya at sa kay BBM. Akala siguro niya gayahin niya si BP Sara na kahit saang pumunta, ang dami pong gustong yumakap kay BP Sara, humalik, at makipag-picture sa kay BP Sara. Akala siguro ganyan ang effect. Ngayon, pagpunta niya doon, buti na lang hindi ka nasapak, Auntie Claire. Totoo. Kulang na lang sapakin siya. Pero it's a good thing na ito mga kababayan natin sa Canada ay hindi naman ganyan. Kaya nga yung nakita ko yung mga security doon talagang sinecure lamang si Claire Castro. Bahala na yung mga Pilipino doon na magsigaw-sigaw ni Auntie Claire because that is freedom of expression. Basta hindi ka lang manakit. Which is hindi man yun ginawa ng mga OFWs doon. Wala, hindi naman kahit nga yung anong tawag doon? Kahit nag-touch sila kay Auntie Claire, hindi po nangyari. Even na talagang sinigawan lang. Bahala na kayo kung anong sasabihin ninyo sa harap ng mukha ni Auntie Claire, basta hindi nyo lang sasaktan. Di ba? So, nakita ko doon, very professional yung mga pulis doon Talagang hindi nila hinahawakan yung mga nagpo-protesta, tapos sinecure lang nila si Auntie Claire. Hindi kagaya dito sa bansang Pilipinas, nasasaktan yung mga nagrarally. Di ba? Ano kayang instruction ng ginawa nila? Na bakit yung mga pinadeploy na mga kapulisan natin, kapag merong magrarally, hinaharangan na nila. Parang, kaya nga, nagiging agresibo itong mga nagrarally dito sa Pilipinas Kasi, mantakin nyo, nagrarally kayo, may mga pulis na humaharang sa inyo. Di ba? Insulto naman siguro yan. Pwede lang siguro mag-ikot-ikot lang sila, nasa poste lang, naka-radyo, o anong mga nangyayari. Pero yung magpapadeploy ka, 'di ba? Observe natin 'yan, yung mga barbed wire doon sa daanan, talagang nilagay nila doon. 'Di ba? Insulto 'yan sa mga nagrarally. Parang pinapayagan ninyong mag-rally kayo, pero disgusto naman. Lagyan pa ng sa Canada, wala. Mga pulis lang, normal lang na yung mga araw-araw na nagtatrabaho, yung mga nagro-roving na mga pulis, yun lang ang nandun. Humingi ng tulong si Auntie Claire na baka saktan siya. Hindi ka naman sasaktan, Auntie Claire. Napasigaw lang sila dahil sa mga kapalpakan ng ginagawa ninyo. Sinabihan pa si Auntie Claire, sinungaling. I-deserve mo, sinungaling ka Ito yung video panoorin po ninyo, Hi, Ma'am Claire! Ma'am Claire, kumusta? Pwede mong sabihan yung president natin? Bakit patuloy na imbestigahan ang flood control?
Ang flood control, ibalik ang pera. Iyan na. Kahiya ka. Kahiya ka, Auntie Claire. Akala mo siguro dudumugin ka dyan at mayroong magpa-autograph sa iyo? Wala. Galit ang mga tao sa iyo. Binibili nyo na lahat ng mga congressman, mga senador, at ang mga justice system. Mahiya naman kayo! Magnanakaw! Mahiya Layo! kayo sa pera ng Ayan, si Claire Castro! Bring back the money to the coffers of Filipino! Your face is ugly than what you are! Because you're a liar! Ma'am, You're a traitor! Your face is ugly and that's what you are. Yun mga narinig ko, di ba? Pahiya siya dito. Oh, pahiya siya dito. At least, Auntie Claire, alam mo na walang gusto sa'yo dyan. Kahit isa. Walang gusto sa'yo. Kung meron man, nakipagplastikan lang yan sa'yo at bilang respeto. Ay, nako. ilumbanan ako, singganan ko kagwapa sa Tingnan nyo yung mukha ni Claire. Patawa-tawa siya, pero deep inside niya, nasasaktan na yan. inyo. Pero tani, ang kwarta sang Pilipino, ibalik nyo. Kaluoy ang mga Pilipino. Ginaubos na ninyo ang kwarta sa flood control. Please. Di ba? So, ikaw ngayon ang biniblame. Kasi, ang hirap sa'yo, Auntie Claire, instead na kakampihan ninyo ang taong bayan, na nasaktan ang taong bayan dahil ninakaw ang pera nila sa flood control, instead na kakampihan ninyo, wala eh. Hindi kasi nakikita ng taong bayan na sincero si BBM at ikaw dito sa problema natin sa flood control. Hindi, you are not sincere. Meron kayong mga pinagtakpan, yan po ang paniwala ng taong bayan. So, you deserve what you get. You deserve. Please bring the money to the Filipino people. We have a big Nagpatulong ng flood polis si control Claire Castro. projects come Nagpatulong right now. ng ano, Okay. nagpatulong. Di ba? Grabe no, ang galing ng mga pulis doon. Talagang nagsalita lang pagkatapos hindi nga hinahawakan yung mga nagrarally doon, no? Si Claire nagpatulong. Buti na lang na pumunta ka doon, at least masecure ka at umalis ka na lang diyan. Tama na umiwas ka na lang para walang problema. At least you know how angry the people of the Philippines, di ba? Ito pa, part 2 niyan. Meron pang part 2 niyan. No? Ito, panoorin ninyo. Akala niya siguro na yung mga pulis diyan kagaya ng pulis dito sa Pilipinas. Akala niya siguro. Auntie Claire, ang mga pulis diyan hindi kagaya ng pulis dito sa Pilipinas, nakakampihan ka. Diyan po sa Canada, ang pulis, equal tayong lahat diyan. Okay? Hindi naman nanggugulo yung mga nagrarally diyan. Kung sinisigawan ka, hindi ka sinasaktan, edi okay lang yon. Yung mga pulis lang, naghihintay lang yan kung merong commotion, kung nagkasakita na. Tapos, pumunta siya doon sa pulis. Akala siguro niya na yung pulis, parang, kakampihan siya. Akala siguro niya kakampihan siya. Hindi. Isisecure ka lang yan para iwasan yung gulo. Maganda pala siya. Hey, she's a spokesperson. Kita mo yung anger ng mga tao dyan, Auntie Claire? Napansin nyo? Ipag-alam mo yan sa presidente, ha? Sinungaling! Sinungaling! Kaya yung mga, di natin mabiblame yung mga OFWs. Ayaw nang magtrabaho dyan sa Pilipinas. Kasi, daming kurakot. Buti na, parang sasabihin nila, dito na lang ako sa ibang bansa. Di ba?
mas may worst pa ako dito. 'Di ba? Kasi hindi sila kaunting ano lang eh. Kahit nagsakripisyo silang magtrabaho diyan sa ibang bansa, at least naman hindi po nakakapagod ang trabaho nila. Malaki pa yung sahod. Diyan sa Pilipinas, sobrang liit ng sahod, kinukurakot pa ninyo. Yan, tingnan nyo yan mamaya na aalis siya, ha? Sinisigawan talaga siya. Shame on you! Shame on you! Shame on you! Shame on you raw. Alis ka na lang, Claire, ha? Huwag ka nang pumunta dyan, Claire. Alis ka na lang. Oh. Tingnan nyo gaano kagalit yung taong bayan. After that video, nagpalabas ng video si Auntie Claire. In-interview siya. Claire, ano ba ang masasabi mo doon sa mga galit sa'yo dito sa Canada? In-interview siya ngayon, ha? Ito, pakinggan natin, ha, ang kanyang reply. Ito po yung kanyang sinabi. Siguro lahat naman ng bansa at lahat naman ng mga leaders ay sanay sa protesta. Hindi. Hindi kami sanay sa protesta. Kayo lang. Kayo lang. Kasi sa panahon po ni former President Duterte, hindi ganun kalala ang rally. Meron mang rally, yung mga NPA lang. Yung mga nahawa sa NPA. Kayo, yung mga nagrarally ngayon, galit talaga. Halos buong Pilipinas galit sa inyo. Huwag mong sabihin nasanay na tayo sa mga ganyan. Ikaw lang. Nasanay na kayo. Ang tanong na lang natin, yung kanila bang sinisigaw ay may katotohanan? Yan ang sabi niya, ha? Yung isinisigaw ng mga nagrarally dyan sa Canada, may katotohanan ba? Yes! Yes! Sabi nung Rustom official na vlogger, pero yes! Pero yes! Ay nako, Claire! Kumising ka na. May katotohanan, of course. Ang kanila bang sinisigaw ay mayroong basihan? Meron. Meron, Claire. Anong sinisigaw nila? Sinungaling. Totoo naman eh. Totoo naman eh. Di ba? Kung ano-ano ang mga banat mo sa mga Duterte. Di ba? Binabanatan ka. I mean, kung anong mga banat mo, binabanatan mo ang mga Duterte. Anong sabi mo noon? Ano yan? Nag-promise si former President Duterte na magkano yun? 10 pesos per kilo ba yun nung sinabi mo? Pero nung ni-replay, yung sinabi ni Tatay Digong, mali pala. Gusto niya, ano pala yun? Basta, merong ganong usapan. Mali pala ang narinig ni Auntie Claire. So, fake news siya. Kalimutan ko yung issue na yun eh. Kalimutan ko yun. Kung ang kanila bang isinisigaw ay talagang paninira lamang at Hindi siya paninira, Claire. Ang paninira, yung sinabihan mo yung tao kung ano-anong mga banat mo sa isang tao na hindi totoo. Yun ang paninira. Pero nung sinabi niya, ibalik, ang isinisigaw ng mga rallyista dyan sa Canada, ibalik ang pera namin sa flood control. Hindi yun paninira. Kasi totoo yun. Di ba? Nung sinabi ng mga rallyista dyan na, sinungaling! Hindi yun paninira. Totoo yun. Bakit sinungaling?
I-explain natin bakit nasabi nilang sinungaling. Paano yun? Nag-promise si BBM na mahiya naman kayo. Atin pong ikukulong ang mga mastermind dito sa flood control. May nakulong ba? Mas nakulong pa yung mga kalaban niya. Kaya galit ang tao. Sinungaling. Kaya nga sinigawan kang sinungaling. Ano pa? Sabi niya, 20 pesos per kilo na bigas. Gagawin niya. Anong nangyari? Wala. Mas lalong nagmahalan ang mga pagkain. Sinungaling. Sinungaling. Anong sabi? Hindi na tayo makipag-coordinate sa ICC in any shape or form. Pero pinakulong si Tatay Digong. Hindi sinungaling. Malinaw. Walang ibang dahilan kung hindi ibaba ang bansang Pilipinas sa mata ng ibang bansa. Hindi naman na yung mga OFWs ang nagpababa ng bansang Pilipinas sa mata ng ibang mga dayuhan. Kayo. Hindi kaming mga Pilipino. Kasi argumento niya, pinahiya siya doon sa Canada. Parang ibinababa raw ng mga OFWs ang bansang Pilipinas by doing that. Wala silang kasalanan. They are just expressing kung ano yung ginawa ninyo sa bansa natin. So, wag mong i-blame sila. Blame it to yourself and to your president. Malinaw, Claire? Hindi ba dapat minamahal natin ang sarili nating bansa? Minahal nila. Kaya nga sumisigaw sila. Kasi kung hindi nila mahal ang Pilipinas, Claire, kung hindi nila mahal ang Pilipinas, wala sila nandun. Hindi sila nagrarally. Hindi ka lang nila mahal. Mahal nila ang Pilipinas. Pero ikaw, hindi ka nila mahal. Yan ang totoo. Bakit sabihin mong, kung talagang mahal natin ang Pilipinas, mahal namin ang Pilipinas. Kaya nga kami nag-iingay ngayon sa mga kabalastugan ninyo Kasi mahal namin yung Pilipinas. Ika nga, sabi ng ibang mga OFWs, mahal kong Pilipinas. Ang hirap mong mahalin. Nang yan? Yeah. Kami, nagsisikap kaming mahalin ang Pilipinas kahit mahirap nang mahalin ang Pilipinas dahil sa mga pinanggagawa ninyo. Hindi man natin mabiblame yung ibang tao na nagalit sila dito sa administrasyon na ito. Pero hindi sila galit sa Pilipinas. Galit sila sa namumuno, sa mga nagdi-divide ng bansang ito. Akseptahin na natin na divide na tayo. Sana matagal na yung napalitan si BBM kung wala pa lang yung mga dilawan na yan Kayo, dilawan kayo, Claire. Hindi sa pamamagitan ng pagprotesta na walang basihan. Anong walang basihan? Ang dami ngang basihan Gago ka ba? Saan kaya kinuha niya mga hugot niya, no? Huwag nilang sirain ang sarili natin, bansa. Nadig natin kung Claire, kayo ang nagsira, Claire, hindi kami. Sumisigaw nila kahapon. Kung meron po silang ebidensya, lahat ng sumisigaw dyan, lahat na nagpo-protesta, kung lahat kayo po ay may ebidensya. Si Saldico, di ba yun ebidensya? Yung mga 18 ex-Marines, yung mga pictures na ipinakita, hindi ba yun ebidensya? Kaya nga sila galit ngayon Gago ka ba? Kayo po ay malayang pumunta sa Ombudsman, sa DOJ, magsampa na kayo ng kaso. Kaya sa ating palagay, although Paano kami magsasampa ng kaso? Pati yung ombudsman, kasabwat nyo. Wala na kaming choice, Claire. may freedom of expression, lahat ng kanilang sinasabi sa ngayon ay Yan ang sabi niya, pahiya siya. Pahiya sila talaga. Pero, ito, ipapakita ko sa inyo, sa kabilang banda naman, ito naman yung isinisigaw ng mga nagrarally doon sa Canada. Ito, pakinggan ninyo, Duterte!
sinisigaw, Duterte, bring him home. Ewan ko lang kung sino ang nag-post nito ha. Yan. Yan ang mga, at least alam mo na Claire at Bongbong Marcos dyan sa Canada. At least alam nyo na sino ang ano nila isinisigaw dyan. Diba? Duterte, bring him home. Basahin natin ang nag-post nito ha. Pinagtatawanan lang si BBM ng mga Pinoy na nagrarally sa Vancouver, Canada. Katawa-tawa naman talaga. Pinagtatawanan. Walang mapapaos ang sigaw ng mga Pinoy. Solid supporters ni Tatay Digong habang nagrarally sa Vancouver, Canada. Walang mababaon! Yan, di ba? So, yan ang sabi ko sa iyo, Auntie Claire. Hindi po nila sinira ang bansang Pilipinas. Kayo po ang nagsira. Tingnan nyo, hawak-hawak nila yung mga flag of the Philippines. 'Di ba? Pagkatapos nilang magalit sa Pangulong Marcos, ang sinisigaw, Duterte, bring him home. Mas lalo kang iiyak niyan, Claire, sa totoo lang. Ito, for the first time, nagsalita na po itong si Senator Marcoleta after doon sa rally ng INC sa kanyang programa sa Net25 sa saganang mamamayan. Pakinggan po natin si Senator Marcoleta. Ito, panoorin natin. Naging susun-susun na po ang pagkatagumpay ng palatuntunan ito. Yun. Ayun, ang iba ko kasi medyo... Forward lang natin ha sa maiinit na issue na ha. Kasi maraming topic sila dito eh. I-forward natin. Nalulungkot na. Jen, Nelson, Sen, may pag-asa pa ba kami mga magasaka? Opo. Ayan. Forward natin. Namatay. Kabisado na nila yan. Pag sinabi nilang apakta, may mga termino sila eh, kabampangan, pero alam ko, Marami-rami. Baka pwedeng kami na ang mamakyaw at kami na rin... Yung mga kababayan. ano ba pinag-uusapan natin? Itong pinakahuling update na ito, Sen, ha? Yan, opo. Na ikinagulat ko rin ito eh. Ba? Ikaw ba nagulat din? Nagulantang ako dyan. Hindi lang ako. Gulantang ako eh. Eto, Sen, ito ang itinatanong sa kasi sa inyo. Kanina pa Okay. umaga. Yes. Actually, kahapon pa yata eh, no? Tinatanong sa akin, wala naman na, kayo nga ang narin sa umaga, ba't sa akin itatanong? Kaya nga ipanapasa lang namin sa inyo. Hindi nyo nasagot. Hindi namin masagot eh. Sabi ko, si palagay Numero, ko, number eh. Sabi ko, si personal yan personal ni Sen yan eh. Siya makakasagot dyan. Ano ba yan? Ito po, paano ko ba sisimulan ito? Kasi Kanino ba galing yung report? isang mapagkakatiwala ang source, Sen. Anong pangalan? Magugulat kayo dito. Galing po ito sa World Bank. Ang laki pala ng tiwala mo sa World Bank. World Bank. Ano ba sa Tagalog ang World Bank, Jen? Pangmundong bangko. Pandaigdig Diba? ako. Pandaigdigang bangko. Diyan ako nagde-deposito eh. Ganun ba? Ako dyan ako nakapangutang eh. Gagawin ko irigasyon sa lugar namin eh. Pangmundong pinaglalagyan ng salapi. Yan, pangmundong World Bank. Kasi nireport po na sabi daw ng World Bank, ang Pilipinas ay na-achieve na natin ang gross national income per capita na $4,850 noong 2025. $4,000. $850. Aanihin natin, isa-isahin natin para madali maintindihan. Una, Sen, ano ba yung gross national income, GNI? Kung pagbabatayan natin ang ating populasyon, di ba? Kasi gross national income Per capita. per capita, kasi walang iniwan yan sa GDP rin yan, yung gross domestic product. Okay. Kaya national income, maalisin mo na yung services kasi dyan. No? Yung services, yung ng import, halimbawa, ganyan. Ano? Opo.
So, kung napagtibay nila base sa per capita income, ito nga yung GNI, kanila no, Gross National Income, kung na-compute nila 4,000 ilan? $850. Oho. Almost 5,000. In 2025. $4,850 bawat isang Pilipino. Per capita. Yes. Yun ang kanilang income. Yes. So, dollar yan, magkano sa piso? Peso. I-multiply mo ng 60. Paki-multiply mo ng 60. 61. 61. Oo. De, para madali lang po. 4,850 times 60. multiplied by 61. Oo, 61. Siguro 61.5 kasi tumaas na naman sa dyaryo 61.80 eh. Oho. So para makasiguro tayo 61.5. Aha. 4,850 times 61.5. Oh. Di 298,275 sa Oo. Philippine peso. Oh, divided by ilang ano yan sa annual yan eh. Opo. Oho. Oh, divided by 12 para makita mo. Divided by 12. Oh. Oho. Equals 24,856.25. Oh, ibig sabihin yan ang isang mamamayan, Oho. ang katumbas ng kanyang kinikita sa ilalim ng ating pambansang kabuhayan, 20,000 ang bawat isa. 24,000 po. O, Sabi mo, 24,000. Ngayon, po, at least. Opo. tatanungin natin ang mga kaibigan natin. Halimbawa, Kababayan kasi natin, per capita ito, ibig sabihin, bawat isang isa. Pilipino. Yun ang minimum dapat, ano? Oo, halimbawa, ikaw, yung kumikita ka ng 24,000, ang asawa mo 24,000, yung anak mo 24,000. Ganun ba? Dapat ganun kung susundin natin. Kung susundin mo yan, ngayon, Susundin, pumunta tayo opo. sa Kanayunan. Opo. Halimbawa, sa Barangay Apulid. Oo, yung mga nagtatanong doon. Palikitan-lak. Oho. Tanungin mo yung aking kapatas, si Briggs. Si Briggs na Baera. Oo. 25,000 ba ang kita mo, Brick? Oo, palagay ko dahil kapatas niya eh. O paano yung dalawang assistant niya? Kailangan 24 din ang minimum, di ba? So in other words, parang standard yon Yes po. na sa aking palagay ay hindi naman naabot pa sa ngayon. Oo, nun sa mababang Pagkatapos, ito pa yung isang consideration doon. Halimbawa, 20 pesos, 24 pesos dyan, ano? Opo. Pero ito last year pa ang sinasabi mo. Okay. Di Opo. ba? 2025, opo. 2025. Oho. Ngayon, aalisin mo yung epekto ng inflation dyan. Kasi mataas ang ano ngayon, ang Inflation, oo. bilihin ngayon. So, aalisin mo pa yung 8% niyan. I-deflate mo yan para maging realistic. Ayun. Sa makatwid, ang kinukuha nila yung range. Yung pinakamababa at pinakamataas. Tapos yung nasa range tayo. Kung minsan hindi applicable, kasi sa ating bansa, ang mga mayayamang Pilipino, halimbawa yung 10 pamilyang mayayaman, Mga 2% lang sila. o yung nando sa Forbes, list ng Forbes, Yes po. Yung mga kapitbahay ko doon. 95% ng kabuhayan ng bansa Nasa kanila. ay sila lang ang nagre-represent. Oo. Oh, yung 90% naman, 5% na lang ang paghahatian. Ayun. So, nandun yung disparity. Ngayon, kung sinasabi mo na para lang lahat makita natin, ipaghalimbawa natin. Opo. Alam mo yung pagkain na gustong-gusto ko nung bata ako na kapag pumupunta sa Maynila ang tatay ko, ang palagi kong binibilin sa kanya, bumili siya ng ampaw. Yung rice. Opo. Rice crackers. rice cake. Gusto ko yun eh. Opo. Medyo oblong yun. Bilog. Okay. oo. Pero walang laman sa... Oh, magaan. Puro hangin magaan po siya. yun eh. Puro ano yan. Opo. Ibig sabihin, maganda sa labas. Oho. Pero wala siyang laman sa loob. Opo. Yun ang ampaw. Gustong-gusto kong kinakain yun. Ewan ko ba, dahil siguro, yun na lang ang kaya ng bilhin ng tatay ko. Ang ampaw kasi sa amin ni Nelson eh, sobrang pula ho eh. Sobrang ampaw. Anong po kaugnayan? nangyari? Anong kaugnayan sa ampaw? Ako na, maganda lang siyang nakikita. Oh, Di ba? pero wala laman. Pero yung laman, hindi ganun ang ano eh. hindi Hindi, ka oo. hindi necessarily reflective dun sa size nung ampaw. Sana kung may laman yun, halimbawa, sa loob nun, punong-puno na sinangag. Ibang usapan yun. Di ba? Puro hangin nga yun. Oo. Tayo daw ay dahil doon, lagpas na tayo sa $4,636 na threshold ng upper middle income economies. Kaya
ang Pilipinas ngayon ay kabilang na sa mga bansa na upper middle income economy. No, pero yung significance nun, Oo. may intindihan kaya nung pangkaraniwang manggagawa. Lalo na, sabi ko nga sa'yo, yung nando sa mga depressed area na napakarami ng mga kababayan natin dyan. Sa mga tweet, yung equitable distribution nung sinasabi nung GNI na yan, Opo. mukhang hindi nagkakaroon ng katuparan kung ibabatay mo doon sa kanilang actual na kalagayan. Okay. Sana man lang kung halimbawa yan ay totoong nakikita natin yung kaganapan yan. Opo. Ibig sabihin, halos ang bawat isang Pilipino talagang kumikita ng 24,000 pesos per month. Aba. Oho. Kapag yun ay hindi totoo sa pakiwari natin, sabi ko nga sa'yo, walang iniwan sa ampaw, maganda lang siyang tinitingnan. Oho. Kaya tama, yung disproportionate gains Oo. ang nangyari. Ang tumaas ang pera, yung nandun sa 2%. Oho. Malaki nga siya talaga eh. Halimbawa, yung national income, kaya lang yung pinuntahan ng benepisyo ng Ayun, income. Iilan lang. Yung distribution, disproportionate. Yun ang problema. Kaya nga sabi ko sa iyo, yung 10 mayayaman, yung 95% ng income nasa kanila. Oho. Yung 5% na Doon lang natitira sa iilan, oho. ay yun ang pinagati-hati ng 90% naman. Kasi 10 eh. Yes po. 10 lang sila, ibig sabihin, yung 90%, Oho. 5% lang ang pinaghati-hatian. Very disproportionate eh. Nako. So, ibig sabihin nito, Sen, maganda nga itong balita sa pandinig, pero para sa mga karaniwang Pilipino, ay Parang hindi natutupad. walang masyadong epekto. Parang hindi niya nararamdaman. Wala talagang Oo, epekto. pagkatapos, tsaka mo biglang iisipin ngayon, ganun pala. Oo. Ba't napakalaki ng utang natin? Opo. Diba? At magdadagdag pa pala tayo, anak. Hindi siya reflective dun sa performance ng ating economy. Oho. Kung tawagin nga nila ngayon ang ating condition ngayon, Jen, Nelson, ay nasa condition ng stagflation. Ano ibig sabihin? Stagflation na. Oho. Ibig sabihin stagnant ang ating economy. Stagflation. Yung inflation naman napakataas. O, ang epekto nito, walang makitang trabaho. Kaya napakataas naman ng unemployment rate. Opo. Ngayon, hindi magkakaroon ngayon ng, para siyang inconsistent dun sa kanilang pagtaya na nandito na tayo sa ganitong level. Opo. Di ba? Parang hindi nakikita yung katuparan. Yung Kasi ipinagmamayabang yan ng Administrasyong Marcos na tumaas na raw ang antas ng kabuhayan ng mga tao, which is ang katotohanan naman, mali. Okay? Mali po ang kanilang kalkulasyon. Alam naman natin, bagsak na bagsak ang ating ekonomiya ngayon sa Pilipinas. Paano yan? Plus, ang inflation pa. So, wala talagang trabaho. Kung walang trabaho, maraming nagugutom. Yan naman talaga ang reality ngayon sa mga nangyayari ngayon sa bansa. Diba? Kahit nga mga call centers, meron silang mga, anong tawag doon? Nagtatrabaho na sila sa call centers pero may tinatanggal. May mga tinatanggal na mga employees because nagbabawas sila ng employees kasi po nagbabawas rin ng mga clients ang mga call centers. Wala ng projects. Kita mo doon? 'Di ba? Tapos iba ang kanilang ibinabalita sa administrasyon. Kasi wala na silang mukha na ikapakita sa atin. Hiyang-hiya na po sila. Parang inamin nila na parang inamin nila na hindi nila inamin. 'Di ba? Inamin nila by letting the people feel naghirap na. Pero hindi nila inamin 'yon na hirap tayo. Ganun ba?
So, kayo na lang mga audience na nakikinig ngayon sa ating vlog, paki-like, paki-share ha, para kakalat ito sa taong bayan. At sa mga first time dito, subscribe na po kayo, no? Libre kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin sa inyong opinion at babasahin natin yan sa comment section, okay? See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye!